Okay, pakita ko lang sa inyo yung Phoenix tank ng E-Pipe. 24 hours ko na siyang ginamit. So far, wala naman ako nagreklamo sa kanya. Okay siya, hindi siya nagli-leak. Tapos ang maganda rito, pwede siyang drip type or tank system. Ngayon, kung makikita mo yung top cap niya, built-in siya sa drip tip niya. Yan, built-in. Tapos, plastic yung ano niya na itong takip niya na feeling ko mas maganda siyang plastic kasi mas mahahawakan mo siya na maigi lalo't naka O-ring siya, so medyo mahigpit nga siya. So napansin ko naman effective yung O-ring na ginawa nila, hindi nagli-leak. Tapos may logo ng Phoenix. Yan. Tapos ito naman, ayan kung makikita nyo, meron siyang dalawang tornilyo. Diyan mo ikakabit ngayon yung build nyo, yung pinaka-coil. Tapos meron siyang dalawang butas dito sa magkabilang gilid. Diyan mo ikakabit ngayon yung wick. Medyo medyo nakalabas na ganyan. Para pag nag-tank system ka. Ngayon kung mapapansin mo rin, meron siyang butas sa gitna. Yung butas na yan sa gitna, ginagamit yon para sa vent hole niya. Since manggagaling dito sa ilalim yung usok niya, yung hangin niya, nanggagaling dito sa ilalim yung hangin niya, dinediretso niya ngayon sa build ng coil nyo. So, papakita ko sa inyo kung paano siya pakita ko muna sa inyo kung paano pag-dismantle sa kanya, no? For example, yan. Hugot-hugot lang naman yan eh. Huhugutin nyo to. Mas madali para sa akin hugutin. I-slant mo muna ng konti. Yan. Gaganon mo. Tapos ito, gaganon mo rin ng konti. Pero gagalaw-galaw mo ng i-shake-shake mo lang ng konti. Yan. Habang hinihila. Yan. Yan. Tanggal na. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-build nito. Ito yung wick natin. Tapos ito yung wire. Ako kasi ang ginagawa ko pag nagbi-build ako, gumagamit ako ng pin. Ito. Aspile. Papakita ko sa inyo. Ang ginagawa ko, hawakan ko siya ng ganyan. Yan. Para medyo hindi gumagalaw yung wick kapag naglulup tayo. Yan. Ipitin ko ng ganyan. Parang sa ibang rebuildable atomizer kung paano para mas madali, no? Yan. Ikot mo lang. Ayan. Ngayon, kakat natin siya. Yan. Pagkakat, hugutin mo na, pwede mo na hugutin yung aspile, yung pinaginamit mo. Yan. Tapos, tansyahin nyo lang, gupitin nyo rin sa kabilang end para makuha na natin yung build natin. Ito yun. Ngayon, ang style na ginagawa ko ganito para maipasok ko siya sa dalawang butas, itong dulo niya, yan, binabasa ko muna ng konti. Parang kung paano tayo magpasok ng sinulid sa karayom. Yan. Yan. Yan, nakapasok na. Ito. Ngayon, ganun din sa kabila. Yan. Kita nyo? Ngayon, ipit ko na siya dun sa screw. Ipapalupot lang. Papalupot siya. Papalupot niya yan. Yan.
Yan, higpitan ko yung isa, no? Sa gitna. Yan. Okay, so, ayan. Tignan natin kung mag-fire siya. Okay naman, no? Kita niya? Okay. Try natin siya ngayon basahin. Okay. Ngayon, try muna natin siya sa drip type. Teka, dry burn lang natin para hindi lasang chemical or lasang sunog na ewan, sakit sa lamunan. Ayan, kabit muna natin to. So, isang technique rin, iikot-ikot mo siya pag habang kinakabit. Lagay muna natin tong, basahin muna natin. Okay. Tapos kabit natin to. Yan. Testing muna natin. Okay siya. Teka, palitan ko lang battery ko. Okay, no? Ngayon, subukan naman natin yung tank. So, dalawang klase napansin ko pwede mong ilagay yung juice sa loob niya. It's either gagamit ka nito, tapos dun sa pinagsuotan natin ng wick, isingit lang natin ng konti ron, tapos saka natin siya i-push dito. Or, ganito minsan ang pinakamadali rin. Kung wala kang syringe or anything na buwa mo siya ng konting ganyan. At teka, bawasan lang muna natin ng konti yung wick. Masyado mahaba. By the way, 950 siya sa e-pipe. So, kung madaan kayo sa nearest e-pipe sa inyo, check nyo. Napakagandang produkto ng e-pipe. Sa halagang 950, meron tayong drip type na RA at drip type tank system na RA, no? So, ito, pakita ko sa inyo, no? Pwede mo siyang i-drip lang dyan. Yan. Yan. Kapag pinapasok ko siya, iniikot ko, mas madali siyang ipasok since medyo bago pa at medyo matigas pa yung natin, yung
plastic, tsaka yung rubber. Pero that's a plus, I guess. So para hindi siya talaga nagli-leak. Yung style. Testingin natin ngayon. Kung tatanong nyo ba't lagi kong pinipindot ng gano'n, kasi medyo flat yung top cap na tong CCPV. So since nanggagaling yung air hole niya sa ilalim, medyo nahaharangan. So inaangat ko lang ng konti para may hangin. Okay. Napansin ko rito, wala siyang tulo talaga at all. Siguro kung magkatulo man, it's either sobrang basa na yung O-ring niya sa gitna, lumulusot na, pero bihira kasi kanina maghapon habang nagda-drive ako, ginawa ko, pinatong ko siya na nakaslant na ganyan. Walang tumulo. Although magkakaroon ng konti dito, pero that's it, yun lang. Yun na siya. At siguro para ma-prevent din niyang basa yung wick natin, no? Ano pa ba masasabi ko dito? Actually, hindi ako mahilig sa tank dahil nagsawa ako ng kakapunas ng leak. Dito, wala ako masabi, napakagandang produkto. Wala ako masabi sa kanyang negative. Wala, siguro para sa iba, no, negative sa kanila yung built-in yung drip tip niya. Pero para sa akin, okay lang Bumagay naman siya Tsaka personal use naman, 'di ba? Siguro may reason din sila kung bakit matte yung plastic na ginamit imbis na clear. Pero okay lang, ganda naman. So guys, kung may katanungan po kayo about dito, wag po kayong mag-message sa akin or kahit kay e-pipe mismo. Feeling ko naman hindi kayo malilitong gamitin to. Napakadali, napakagandang produkto sa halagang 950 pesos. Yun. Maraming salamat nga pala sa e-pipe family natin kay Sir Mark. Pinadala niya ako ng isa para testing. Actually, hindi sa bias, no? Sa isang produkto kasi, kapag may nakuha akong isang product, laging hinahanapan ko siya ng butas ng ikasisira niya kung bakit ayoko siya. Dito sa maghapon sa isang araw kong ginamit, wala akong naging problema. Napakadali mag-build. Ang ganda niya tignan Wala akong masabi sa kanya talaga, speechless. Ano pa ba gusto niyo malaman sa tank? Yung materials niya, okay naman, at worth it siya para sa 950 pesos. So, yun. Thank you.